Ayan, may nagtanong po kasi sa akin, yung pagiging antukin po ba ay side effect po ng mga gamot sa high blood? Yes, ang katulad po ng mga diuretics, beta blockers, calcium channel blockers ay nagdudulot po ng, for example, yung diuretics po, yung pampaihi na gamot sa high blood is nagdudulot po ng dehydration, electrolyte imbalance. Siyempre, nagdudulot din po ng pagkapagod at pagkaantok. Ganon din po yung mga beta blockers, calcium channel blockers, mga iba't ibang uri po ng gamot sa high blood. Nakakapagdulot po talaga ito ng pagkaantok. Okay? At ganun din, bukod po doon, pagka hindi nakokontrol po yung blood pressure po ng isang tao, nagdudulot po ng hindi maayos na tulog sa gabi. Ayan. At ganun din po, syempre, pagka lagi kang puyat, lagi kang aantukin sa umaga. So ano po ang mga dapat po natin gawin, mga ka-listeners? Kung kayo po ay laging inaantok, side effect po ng maintenance sa high blood, anong dapat gawin? Lalo na kung meron po kayong maintenance. Una, syempre, is magpakonsulta po kayo sa mga doktor at i-discuss nyo po sa mga doktor yung mga sintomas po nararamdaman po ninyo, yung mga side effect. And para ma-review po nila yung mga maintenance po ninyo, yung mga gamot po ninyo, mga doktor po ang bahala po doon. Basta po, pagpunta nyo po sa doktor, dalhin nyo po yung mga reseta po ninyo dati, ganun din po yung mga measurement ng BP po ninyo. Dapat nag-take po kayo ng blood pressure every day para makita po ng doktor kung effective po yung gamot po ninyo, at malaman po nila kung ano yung mga gamot po ang nagdudulot po ng pagkaantok. Kasi syempre nakaka-apekto po yun kapag kayo po ay naghahanap buhay. Okay po? Tapos lagi kayo naantok. Hindi maganda po. So sabihin nyo po sa doktor yung mga gamot po ninyo. Pakita nyo po. Pwede po nilang palitan yung mga pangalan ng gamot, kung ano yung brand. At pwede silang magdagdag po ng mga gamot na pwedeng makatulong po para hindi kayo maapektuhan ng labis na pagkaantok. So, yan. Sumunod is pagbabago ng lifestyle. So, kung dati tamad kayo mag-exercise, lagi kayo nakaupo, hindi kayo kumikilos, syempre babaguhin nyo na po. Lagi kayo mag-exercise, at least 30 minutes every day. Okay po, yung aerobics exercise, zumba, walking, mga yung mga sports, yan. Bukod po doon sa lagi kayong gumagalaw, regular physical activity, sunod is yung balanced diet. Okay? Sundin po natin yung sinasabi po ng Department of Health na 50% po ng plato ng kinakain natin is puro vegetables, fruits, and 25% ay sa carbohydrates, 25% sa protein. Ayan. Wag sobrang dami ng kanin. Ayan. Kailangan balanse. More on prutas, gulay. Sunod is dapat uminom po kayo ng maraming uminom po kayo ng tubig araw-araw. Yung sapat. Hindi yung parang kinakatamaran po ninyo, nakakalimutan ninyo. Nadidehydrate po kayo. Kasi nagdudulot po yun ng labis na pagkaantok. Sunod is good sleep hygiene. Kailangan consistent yung oras ng tulog. Okay po? Tsaka para makatulog po kayo ng maaga, iwasan nyo na po yung nag-cellphone, at gumagawa ng mga hindi naman kapaki-pakinabang na activity. Ayan. Kailangan 1 to 2 hours bago yung tulog, ilayo nyo po yung cellphone po ninyo. Siyempre, ganun din po. Kailangan komportable po yung kwarto po ninyo, yung tulugan po ninyo, madilim at malamig para po makatulog kayo ng maayos. And next, okay, sa mga inaantok dyan na may maintenance sa high blood, i-monitor nyo po yung blood pressure ninyo every day. Okay? Kung alas 6 ng umaga kayo nag-take, tsaka alas 8 ng gabi, yan, consistent. Mag-alarm po kayo para hindi po kayo, hindi nyo po nakakalimutan. And yung pag-inom po ninyo ng gamot is dapat ay consistent. I-timing po ninyo. Itanong nyo sa doktor kung yung gamot po ba na ito ay pwede ko po bang ilipat ng oras. Ganon. Itanong nyo po para hindi maapektuhan po yung trabaho ninyo. Hindi kayo naapektuhan ng side effect ng labis na pagkaantok. Okay po? Sunod is yung pag-inom ng kape.
Itanong po natin itanong niyo po sa doktor kung okay lang ba kayong uminom ng kape, gaano ba karami, okay? Tsaka kung anong oras ba kayo dapat iinom ng kape. Kasi minsan yung mga umiinom ng kape, napaparami sila sa hapon hanggang sa hindi na sila nakakatulog ng maaga sa gabi. Siyempre, napupuyat po sila pagdating ng umaga, antok na antok sila. Okay po? Sunod is manage stress. Lahat ng mga schedules natin, isaayos natin, planuhin natin yung araw-araw po nating paggawa. Tapos, para mabawasan yung stress po natin, pwede po tayong mag-yoga, mag-meditate, deep breathing, para yung tulog po natin sa gabi is maging maayos. Di ba mga kalis? Okay, less stress po, mas maayos yung tulog po natin sa gabi. Sunod is follow-up. Napakahalaga ang pagpa-follow up check-up mga ka-listeners para ma-report nyo po sa doktor yung mga simptomas po na nararamdaman po ninyo. And malaman po ng doktor kung well-controlled ba yung blood pressure, ibig sabihin, nagiging effective ba yung nireseta nilang gamot, nagna-normalize ba yung BP, ayan. Tsaka mahalaga ang pagpapakonsulta sa mga doktor po ninyo, mga ka-listeners, para kasi every people, bawat tao, iba-iba yung case, iba-iba yung kondisyon ng katawan. Kaya mas mahalaga kayo mismo magpa-check up sa doktor para mabigyan po kayo ng personalized na advice. Okay po? Kasi hindi naman pwede yung gamutan para sa ganito, pwede rin sa'yo. Kasi mamaya, meron kang iba pang sakit, okay? Iba pang kondisyon. Ayan, yan lang po ang mai-share ko po ngayon mga ka-listeners. Enumerate ko po para maiwasan po yung pagkaantok na side effect ng gamot sa high blood. Lagi magpakonsulta sa inyong mga doktor, ipa-check nyo yung mga gamot sa kanila, pagbabago ng lifestyle, mag-exercise, balanced diet, at pag-inom ng tubig dapat sapat, maayos na tulog. Laging i-monitor, i-record po yung inyong mga blood pressure. At tanongin niyo po sa doktor kung tama ba yung timing, yung oras ng pag-inom niyo ng gamot sa high blood. Okay lang ba kung pag-inom ng kape is gaano karami or kailangan na ba tanggalin? Tsaka i-manage niyo po yung stress. Okay po? Para mabawasan din po yung stress, planuhin yung araw-araw na aktibidad sa buhay, mag-yoga, mag-meditate, mag-deep breathing, lalo na pag masyadong laging galit. Okay? Mag-follow up, check-up sa mga doktor ay napakahalaga. Yun lang po mga listeners, and nawa maging healthy po tayo ngayong 2025. Ingat po kayong lagi and mahal ko po kayong lahat. Bye-bye po.